So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man na naman nga pala to. At ito mga kahombre ko. Today is a great day kasi actually kasama po natin si Mr. RB Gurango, okay? Ito pong tao na ito may gustong sabihin sa atin ukol sa kanyang kapatid na sila Bruja. Nito pong nakaraang mga araw o nagdaang linggo, wala nang ginawang mabuti si Bugoy na Koykoy kundi ang magpapansin sa akin. Ngayon, luckily, I am happy sa isang banda kasi finally, mabibigyan na po ng light ang mga katanungan ng mga tao tungkol talaga sa katangian at sa totoong sitwasyon ng mga kinakasama ni Bugoy na Koykoy. Naalala ko pa, sabi ni Bugoy na Koykoy, kasi siya din yon. Hindi po yan fake page. That's him. Sinasabi niya pa na hindi daw interesting ang buhay ko. Kaya ngayon, ang ginagawan ko ng content o gumagamit ako ng mga tao para lang panuurin ako ng mga tao. Pero ang mahalaga, Bugoy, hindi ako fake. Or hindi ako, lalong-lalo na, scripted. Ngayon, matutunghayan po natin ang totoong storya between Bugoy na Koykoy and his 3 wives na pinapalabas niya, allegedly. Hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. So, Mr. RB Gurango, ikaw ay... Good afternoon. Good day, no? Ngayon, ikaw ba ay kapatid nila Bruja? Yes. Ako yung kapatid niya sa ina. Kapatid ka niya sa ina. Okay. Meron kang nasabi sa akin before sa katangian nung dalawa pang babae na pinapakita niya sa social media. Tama? Kaya ako nandito ngayon. Bakit tayo magkausap ngayon na Boss MG? Gusto ko lang din tumayo at syempre may pagtanggol yung kapatid ko na dahil marami nagsasabi na, bakit ganun? 3 yung asawa, ba't puro magkakapatid? Teka, may question ako sa'yo. What do you mean by magkakapatid? Hindi alam ng mga tao to. Paano? Magkakapatid ba yung 3 yon? Kapatid mo sila? Sila Bruja. Yung dalawa pa? May kapatid pa akong 2 dun eh. So kapatid mo yung 3 babae ni Bugoy na kinakasama niya ngayon? Ngayon kasi yung isa wala na kasi nagpakasal na eh. Okay, so bali 2 na lang yung nandun na kapatid mo na kasama niya? 2 na lang. So, bali 2 yung kapatid mo na girlfriend ni Bugoy ngayon? Oo. Sila Bruja at saka yung isa? Yes. Anong gusto mo sabihin? Na nababastos kayo? Anong nangyayari? Sa akin lang, medyo dahil yung sa side namin, walang nagsasalita, walang nagpapaliwanag, walang sumasagot. Kaya lang din ako naglakas ng loob na makipag-usap sa iyo, Boss MJ, para lang din sabihin na yun is content lang, trabaho lang. Yun lang yung ko. Content hindi lang pala yun. Siyempre, lalo na may na rin na bata. Na siyempre may blurred naman eh. Kumbaga, okay. Medyo parang personal na buhay na kasi yung inuungkat. Parang yun na yung parang binubuksan. Sana hindi gano'n kasi syempre may nakakapanood na family ko. Kasi hindi naman lahat ng tao, alam naman natin Boss MG na hindi lahat nakakaintindi. Ganito nga yan, boss, no? Tulad ng in-explain ko sa'yo before, unfortunately, ayan yung ginagawa nila. So in every action, there will be a reaction. Kasi everything is online. Ipinablish nila eh. So unfortunately, maraming mga tao ang makakapaghalukay sa naging past, kunwari, nila Bruja in this case, na meron siya palang asawa back in the day, na meron siya palang anak. Ang hirap niya na kampihan, no, sa part na yan. Kasi hinanap niya yan eh. As you said, in this case, na scripted lang ang lahat ng ito kay Bugoy na Koykoy at kilala Bruja at doon sa isa mo pang kapatid. At the end of the day, naglalaro-laro lang sila. Kaso lang, ang larong ito po ay dangerous. Mahuhukay at mahuhukay ang past mo. Sabi nga nila, makipaglaro ka na sa lahat, pero wag ka lang makipaglaro sa social media. Kasi sa social media, wala kang maitatago. Question ko lang sa'yo, boss, ha? Nasabi mo na content lang ito ni Bugoy at ng mga kapatid mo, tama, na ginagamit niya. Kumikita ba yung mga kapatid mo at least dito sa part na ito? Nakakatulong ba sila sa pamilya nyo? Ano ba nangyayari? Sa totoo lang, Boss MG, wala na akong
na ano doon na kanyang ginagawa or kita. Kasi parang hindi ko masasabing hindi kami close, pero hindi ako nakikialam at ganun din siya sa akin. Pumunta ka dito dahil nasasaktan ang iyong pamilya. Pamilya. And nasasaktan ka rin, tama? Sa nangyayari na ito, di ba? Tama kasi nabababoy na yung yung pamilya tsaka yung mga kapatid ko rin dahil hindi na maganda yung lumalabas sa comment o nababasa na bakit ganun. Oo, tas parang isa lang yung lalaki, tama? Paano nangyari yun? Pero yung mga yun is content and trabaho lang. Siyempre, bago pumasok yung kapatid ko, nagsabi muna na trabaho lang, content lang. Para lang din, halimbawa, mapanood lang ng mama ko o ng papa niya, ng tatay niya, hindi magulat, aware na that's the content. So in short, yun ang gusto mong malaman ng mga tao na for the content lang yung ginagawa nila Labruja and nothing is real. Tama? Yes. Okay. So clear na para at least mabawasan, no? Yung hatred. Kasi syempre, kapatid ko at saka masakit din sa akin bilang kuya, bilang panganay, pinakapanganay, na makikita ko yung kapatid ko is ginagano ng mga tao. Even ni Bugoy himself, 'di ba? Yes. Hindi lang mga tao kasi bago tayo umabot sa mga tao, nandiyan muna yung gumagamit sa kanya, which is si Bugoy. Choice naman nung dalawa mong kapatid 'yon. Kasi in the first place, okay sa kanila na bayaran sila. Napasukin nila 'yan at bayaran sila, tama? Yes. Wala tayong magagawa kundi bawasan lang at least yung naiisip ng mga tao sa mga ito na at least hindi naman sila siguro binababoy ni Bugoy na ginagamit sila or hindi natin sure, ewan ko. O kumbaga, andun lang sila for content. Tama? Sabi mo nga. Yes po. Kaso minsan, may iba ding lumalabas na maybe hindi mo nakikita na hinahalikan ni Bugoy yung mga kapatid mo. Ewan ko lang kung nakikita mo, like, totoo yun na. So, maybe sa isang banda, sa tingin mo ba nagkatotohanan na to? Or hindi pa rin? Sa totoo lang, sa ganyan na bagay, hindi ko alam kasi matagal na rin kaming hindi nagkikita ng kapatid ko. Tsaka medyo hindi kami masyado nag-uusap. Pag nagkikita lang kami, tsaka lang kami nagbabatian. Actually, hindi pa kami nagkikita ng personal ulit ng kapatid ko. Okay, so at least naman kung mapanood ka ni Labruja dito, 'di ba? At least maging masaya ka kasi nandito yung kapatid mo who is trying his best para medyo mabawasan naman ang pambabastos o pambababoy sa'yo ng mga tao, unfortunately. And yung pangit na isip ba na nabubuo, no? Sa utak ng mga tao na okay lang dito na may isa lang yung lalaki, na pinag-aano-anuhan siya ng 3 sila, tas isa lang yung lalaki. Alam mo yon? Ito lang isa pa idadagdag ko, Boss MG. Alam natin na yung mga manonood, hindi natin maipi-place na kahit magpaliwanag ako na kung papaniwalaan ako, totoo ba yan na baka naman lang yan na para lang sumikat ako. Hindi. Dahil hindi ganun yung pagkakilala ko sa kapatid ko eh. Wala rin ako masasabi kay Labruja dahil siyang breadwinner na dapat ako yung pinakapanganay na gumagawa ng magbibigay sa mama ko, tumutulong sa aking magulang. Pero siya yung gumaganap, siya yung nakatayo, siya yung inuupuan niya na dapat ako yung panganay, ako dapat yung tutulong. Kaya wala rin akong makita sa kanya na masilip, na hindi magandang anggulo. Kasi yun lang nakikita ko sa kanya na natutulungan niya yung magulang namin, yung mama ko, at saka yung papa niya, at saka mga kapatid niya, at saka syempre yung anak niya. So ngayon, nasabi mo, anak niya. So totoo pala talaga yung nagsisirculate online na meron siyang anak at asawa back in the day? Yung panahon kasi na nagkaroon ako ng sakit, nandun ako sa kanila, sa bahay nila, ng mama ko. Hindi, nakikita-kita ko doon na pumupunta-punta yung lalaki. Siyempre, nandun yung anak. Pero yung umalis na ako, hindi ko na alam kung ano yung nangyari sa kanila noon, nung tatay nung bata. Pero wala na sila ngayon? Matagal na. Okay. Matagal na. So, pero yung anak niya, nasaan yung anak niya? Sino nag-aalaga ngayon kung ganyan? Nandito sa sa pamilya mo? Siyempre, sa pamilya ko. Kumbaga, buti naman. Nasa, mabuti naman. Siya yung nagbibigay
ng mga pangangailangan, siya nagpapaaral. Ayos naman pala. Okay din naman pala siya. Pero yung yung lalaki, wala na akong balita, Boss MG. Kasi huling nagkita kami noon sa mall. Kumbaga parang binati niya ako, binati ko rin siya, kumusta ka na? Gano'n na lang. Nagkita kami kasi one day dito sa mall, dito sa Manila, sa SM Manila. And then, yun na lang. Parang hindi na napag-usapan yung about doon. Kumbaga, gets ko na yun. Gets na, kumbaga. Kasi hindi ko nga pinapakalman kung ano yung buhay nila, syempre. Buhay nila. Para hindi rin ako masilipan ng gano'n na, nangingialam ka ng buhay ko Hindi nga kita pinapakalman Baka mawala rin yung respeto ng kapatid ko sa akin at magalit din sa akin. Kasi sa totoo lang, Boss MG, ako'y mag-isa na sa buhay. Wala akong kasama simula nung Siyempre, broken family ako. Hiwalay ang magulang yung aking ama't ina. Para lang din makilala ko, Boss MG, pinapaliwanag ko rin kung sino po ako. Kasi ang buhay ko ay talagang medyo malungkot. Nagkahiwalay-walay kami ng kapatid ko. Ba't kayo nagkahiwa-hiwalay, boss? Ano nangyari? Nagkahiwalay-walay kami nun dahil hindi ko din kasi wala pa akong isip nun Basta may mga na ganon. Ako, lumaki ako sa lolo ko. Lumaki yung sumunod sa akin sa lola ko. How about si Manette? Saan siya lumaki? Doon sa mama at papa na talaga. Kasi sila kasi is complete family. Okay. Ngayon, boss, meron akong question sa'yo. Nailabas mo na yung sitwasyon sa pamilya nyo, nila Manette. Now, ang question ko, bakit mo in-expose ang mga kapatid mo dito sa social media? Ba't mo in-expose yung work nila? Dahil gusto ko lang din na sabihin, sana naman, wag namang ganun yung tingin nyo. Dahil ang nakikita nyo is 3 yung asawa, 4 yung asawa. Pinakamasakit pa, puro magkakapamag-anak pa yung ginawa niyang babae niya, di ba? Yun yung Kasi may napanood akong video na ganun, Boss MJ, di ba? Nung minsan napanood ko rin yung minsan yung video mo. Correct. Na magkakamag-anak yung nabanggit mo na magkakapatid pala, sabi mo, tapos yung ganun. Kaya lang din, para lang din, sana naman, wag naman ganun din yung kapatid ko. Kasi, sa totoo lang, kahit ako, kapag may isang tao na hindi ko inuusgahan kailangan kilalanin ko muna bago ako magsalita. Na-judges niya kasi yung kapatid ko. Siyempre, may damdamin din yun. Kaya lang din ako, nandito at tayo nag-uusap. At nandito tayo para may paliwanag ko rin sa lahat ng manonood ni Boss MG o sa lahat ng mga ka-hombre. For the content lang yun. At trabaho lang yun. Hindi porke yun, sabihin na 3 yung asawa, asawa na talaga. Sana alamin muna kung ano ba talaga yung nasa loob ng istorya. So grabe, napakatindi pong revelasyon nito mula kay Ginoong RB, na kapatid ni Labruja. Well, ng dalawa sa kinakasama ni Bugoy ngayon. Yun pala unfortunately, hindi pala totoo yun. Grabe yun. Kasi sa totoo lang, Ginoong RB, hindi ko naman in-expect na yung mga nakakalap ko pala na information sa social media were facts. Totoo pala, na magkakamag-anak. Grabe. Paano kaya nagpaalam si Bugoy na koy-koy sa nanay nyo? Nagpaalam ba siya sa magulang nyo or something? About doon sa side ni Bugoy, siguro hindi, ayaw kong no-comment ako dyan. Pero ang kapatid ko kasi ang ang nagpaalam na ganito lang, trabaho lang. Kasi once na nagpaalam yung kapatid ko, syempre, yun na yun. Okay sa mama ko. Yun na yun. Yun na yun. Oo. Kaya kiniklear ko lang na ito, lumabas na ako para lang din may magsalita o may pagtanggol ko rin ng aking kapatid. Tama. Sana mahalaga yan. Mahalaga yung ginawa mo. Sana much respect. Respetuhin natin. Kung may nakikita tayo ng ganyan, alamin natin. Okay. Pero syempre, hindi natin mapiplease ang mga manonood. Hindi talaga. Hindi talaga kasi hindi sa ganun Na-build na ni Bugoy ang sitwasyon sa mga kapatid mo. So, mahirap yang butasan ngayon. Mahirap butasin yan. Yun na yung naka-form sa utak ng mga tao na ganun yung mga kapatid mo. Kaso ulitin ko nga sa'yo, nagpaalam naman ng ayos at pinapasahod naman ni Bugoy yung mga kapatid mo. So, wala din tayong magagawa doon. Kasi choice nila yon. Kumbaga ngayon, kahit papano, you're here just to reduce the damage. Tama? Yes. At syempre,
respeto rin kay kasi actually hindi ko naman as in kilala si Bugoy na Koykoy. Napapanood ko lang siya sa mga music video at isa rin siya sa mga idol ko pagdating sa rap. Respeto din sa kanya and wala naman ako masasabi sa kanya na pangit. Wala akong masasabing hindi maganda. Kundi nandito ako para magsalita na sana ay lumagay sa ating isipan na yung mga scripted lang lahat 'yon. Oo. Yes, is for the for the content lang 'yon. Kung ganon, wala naman na siguro tayong idadagdag, no? Kasi actually, paikot-ikot na rin lang tayo ngayon. So, I appreciate you, Mr. RB Gurango, tama? Anong pangalan pala ni La Bruja? Manet? Parehas ba kayo apelido? Manet, ano siya? Okay ba kami? Ako, Garby Gurango Forest. Okay, so bali, ngayon, nandito po yung kapatid ni La Bruja para lang i-clarify sa ating lahat na for the content lang po ang ginagawa ni Bugoy na Koykoy at ng dalawa niyang kapatid na nandun sa poder ni Bugoy ngayon. Yung isa doon, hindi niya kapatid, pero yung dalawa, kapatid niya. So, yun, just to clarify things out. Pero yung isa, dalawa lang yung yung nakikita nyo, dalawa na lang sila, hindi ako sigurado, pero dalawa na lang yun. Pero yung isa kasi ay lumagay na sa tahimik. Kasi matagal na rin akong hindi nakakapanood ng ng vlog ng kapatid ko. Kasi minsan pag may mga hard na nasa video, hindi ko pinapanood ang kapatid ko ng ganun. Halimbawa, mga sexy na medyo nagaganon din pala sila. Nagsasexy-sexy rin pala sila. Pag may mga parang hindi ata, hindi naman ata. Hindi ata ganun. Hindi naman. Siguro hindi ko lang napapanood yung kanilang pag may siguro ganun. Ito boss, no? Ito yung isa sa mga madalas sabihin ng mga tao, no? Gusto ko din malaman kung ano yung reaction mo para lang malaman din ng mga tao, malaman ko rin, malaman namin lahat, no? Anong nafe-feel mo kapag sinasabihan sila na mga bakery girls, mga katulong, may nagsabi pa pong influencer na katulong, na mukhang katulong daw. Asawa ka ng 3, ang papangit naman. Hindi nga, dito love story. Ang mga mukhang katulong, di ba? 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 Ano yung sabi mo? Ano yung sabi mo? Ang mga mukhang katulong, di ba? Anong masasabi mo na sige, pwede mo sagutin kasi mahalaga yan para malaman ng mga tao, no? Ang masasagot ko sa mga ganun, syempre masakit dahil nga kapatid Kumbaga, kahit naman sino sa pamilya natin, masabihan ng hindi maganda o may mabato na hindi tamang salita, magre-react tayo, masasaktan tayo dahil natin mahal natin yung tao na yun Kumbaga, malapit sa atin at ating kapamilya Pero sana naman, ang akin lang, wag po tayong manghusga kasi kahit ako, may mga mali din akong nagagawa sa buhay. Kahit sino sa atin, may kasalanan din na kailangan tingnan muna natin sarili natin bago tayo manghusga. Pero dahil nga nandito nga sa social media, 'di ba? 'Di ba? Doon ko nga kaya masasabi mo ba na hindi sila kahusga-husga? Kung maalala mo, doon din sumikat sila Bruja sa naghihiwa siya ng napakaraming kalamansi para kay Bugoy. Diba? So, ang hirap din, no? Kasi kaya kasambahay or katulong yung pinapalabas ng mga tao kasi ganun yung pinapakita nila. Kaya siya lumalabas na ganun. At saka isa pa, Boss MG, hindi man kayo, kahit na hindi nyo paniwalaan yung paliwanag ko ngayon, kung ba't ako nasa harap ni Boss MG, magkausap kami, kahit na hindi kayo maniwala na ganun lang. Okay lang yon. At least, merong isa na lumabas. At least. Oo, tama. Wala talaga nagtatanggol sa kanila kasi even them, hindi rin sila nasagot sa issue na to. So at least may isa na lumabas, kapatid pa, naglabas ng katotohanan na scripted naman pala ang story ni Bugoy na Koykoy. Diba? At least it's a good thing. Sige, go. Sana, wag na lang natin pansinin yung mga ganon na bagay. Kasi kung ganon man yung at least yung kapatid ko na yun, kahit nasabihin nyo na mukhang katulong, mukhang ganito, kasambahay, nakakatulong sa magulang ko Yun, yung yun iba na, dyan, yun yung mahalaga. May mga keyboard warrior na kung ano sinasabi. Na ganyan, bakery daw. Bakery daw. Yun yung mga madalas sabihin din. Kaya Boss MJ, sa totoo lang, kahit ikaw, yung napapanood kita noon, hindi kita hinuhusgahan. Bakit? Ginudge kasi mas masarap ang ulam nun sa akin. Mamaya pag uwi ko, wala akong ulam, gutom ako.
Oo, yun sana ang iisipin natin. Mamaya tayo, Tama ka. Nakikialam tayo ng buhay ng iba. Inuungkat natin yung buhay ng iba. Tapos pag-uwi natin, mga gutom naman tayo. Wala din. Tama. Wala din. Sana wag namang ganun. Ayoko ng hate. Gusto ko lang yung positive sa buhay. Maraming salamat. RB, sobrang haba na ng ating video. So, I appreciate you, man. I appreciate you, okay? Thank you po, Boss MG. Thank you. Ingat. God bless. Mabuhay po, mga kahombre. Ingat. God bless, man. Thank you. Thank you po. So yun nga mga kahombre ko, no? Kakatapos lang po natin makausap ang ating kaibigan na kapatid ni Labruhat at nung isa pang babae ni Bugoy na Koykoy. Nakita natin na nanghihingi po siya ng tulong sa ating lahat na wag nating husgahan si Labruha kasi medyo nakakaapekto na pala sa kanyang pamilya, no? Lalo na sa kanyang ina na ganito yung sitwasyon at nangyayari kay Labruha at sa kapatid nila. Inilabas niya na scripted lang pala mga kahombre ko, yung lifestyle ni Bugoy na Koykoy. So, ngayon at least alam na nating lahat na, kumbaga, parang isa lang malaking teleserye to. Scripted, yung ginagawa ni Bugoy na Koykoy. Kumbaga, habang tumatagal, parang siguro nadjudge sila ng mga tao, nadjudge sila ng mga kapitbahay siguro, mga ganito, tas hanggang sa naapektuhan na rin yung anak mismo ni Labruha sa ngayon, di ba, na napasok na sa school. Narinig naman po natin, mga kahombre ko, na kahit anong mangyari at kahit papano naman talaga, breadwinner si Labruha. So, yes, binabayaran naman siya ni Bugoy kasi nakasikaso niya naman ang nanay nila at ang kanyang anak, which yun yung pinakamahalaga. Ayun, mga kahombre ko, so, kayo, anong masasabi niyo sa sitwasyon na to? This is a shocker for me. Kasi, alam niyo yun, bigla lang lumapit yan si kuya sa akin. So, why not? Why not? Ilabas natin, di ba? Kasi, para rin sa awareness yung lahat. One love. Good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo.